Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abiyas, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita na sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain, at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay
sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nililingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang gabi. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Simbang gabi number 4. Tama ba? Pang-apat na. Sinong namumuro na? Sinong nakaapat na? Taas nga ang kamay. Yan, attendance check tayo ulit. Okay, very good. Parang nauubos na yung nandito sa orchestra. No po? Sinong nakatatlo? Taas nga ang kamay. Okay lang yan. Sige. Sinong nakadalawa? Taas ang kamay. Okay pa. Sinong nakaisa? Welcome po. Welcome. No? Pang-apat na po. Habol. Habol pa. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang sirkero. Alam niyo po bang isang sirkero? Hello? Oo, hindi. Ayan. Para diretso na ako sa aking kwento kasi kung hindi, 2 pages ang paliwanag. Minsan nagtanghal ang isang sirkero sa isang pampublikong lugar. Nagtali siya ng isang mahabang kable sa magkabilang gusali at nagsabi sa mga tao na panoorin ang kanyang gagawin. Dala ang isang mahabang patpat, tumulay ang sirkero sa kable na tinali niya sa magkabilang dulo ng gusali. Walang kahirap-hirap, nakatawid at naitawid ito ng sirkero. Hangang-hanga lahat ng mga nanonood, palakpakan ng lahat, no? Pero sabi ng sirkero, hindi pa diyan natatapos ang lahat. No? Huwag muna kayong humanga. Sabi ng sirkero, paabot ng isang bisikleta. Nanlaki mata ng mga tao. Inabot sa kanyang bisikleta at sinabi niya, naniniwala ba kayong kaya kong tawirin ito gamit ang bisikleta? Palakpakan ng mga tao, bilib na bilib sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Tumawid ang sirkero at naitawid. At nakatawid muli siya sa kable na tinali sa magkabilang dulo ng gusali. Palakpakan muli ang mga tao, tuwang-tuwa, bilib na bilib, at naniniwala silang kaya at magaling ang sirkero. Ngunit sabi ng sirkero, huwag muna kayong matuwa. Huwag muna kayong magpalakpakan, sapagkat hindi pa yan ang kaya kong gawin. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ito gamit ang bisikleta? Habang nakapiring, nanlaki yung mata ng mga tao. Yung iba sumisigaw, kaya mo yan, magaling ka, naniniwala kami sa'yo. At ganun nga ang nangyari. Tumawid ang sirkero ng nakapiring habang gamit ang bisikleta sa magkabilang gusali na tinalian ng mahabang kable. Nang marating ng sirkero ang kabilang dulo, nagpalakpakan ang mga tao. Tuwang-tuwa, bilib na bilib, at talagang naniwala sila sa galing ng sirkero. Ngunit, tinanggal ng sirkero ang piring sa kanyang mata at sinabi,
huwag muna kayong mamangha. Huwag muna kayong mabilib, sapagkat hindi lang yan ang kaya kong gawin. Sabi ng sirkero, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid sa kableng ito gamit ang bisikleta habang nakapiring ang mata at may angkas-angkas na tao? Sigawan ng lahat, oo, kaya mo. Nagawa mo nga nung una eh. Nung pangalawa at pangatlo, kayang-kaya mo. Palakpakan ng mga tao. At sabi ng sirkero, sige, kung ganon, sino ang magvo-volunteer? At isa-isang umalis ang mga tao. Nanahimik ang mga tao at umalis. Mga kapatid, parang ganito ang aral na matututunan natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang maniwala sa Diyos. Sabihin niyo nga po, maniwala sa Diyos. Maniwala sa grasya ng Diyos. Narinig natin ang dalawang kwento ng grasya ng Diyos. Parehas na hindi magkaanak ang mga asawa ni Manoah at Zacarias. Ito yung narinig nating kwento sa ating unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Hindi magkaanak ang mga asawa ni Manoah at Zacarias sapagkat sila ay baog. Sabihin nyo nga po, baog. Yan. Panggising ko lang po yan. No? Kasi nakaka 1/4 pa lang po ako ng page. 3 page po ito. No? Panggising lang. No? Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay tinuturing na disgrasya. Sapagkat ang pagiging baog ay tinuturing na parusa ng Panginoon. Kaya naman, kung ang pagiging baog ay disgrasya, ibig sabihin ang isang bata o sanggol ay tinuturing na grasya. Ganyan pa din ba ang turing sa mga bata ngayon? Grasya? O baka naman yung iba ang tingin, disgrasya. Diba? Alam natin yan. Ang tingin ba sa bata ngayon, grasya o disgrasya? Grasya dahil ito ay bigay ng Diyos. Sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat ng isang tao. Itong ibig sabihin ng grasya, bigay ng Diyos sa tao kahit hindi karapat-dapat ang tao. Dahil hindi lahat ng tao may kapasidad magkaanak. Gaya ni na Elizabeth, gaya ng asawa ni Manoah, mga baog. Hindi lahat ng babae kayang magkaanak. Kaya naman ang magkaanak ay isang grasya. Kaya hindi ito basta-basta nagagawa ng tao, kundi grasya ito ng Diyos. Kahit naman ngayon hindi ba? May mga ibang babae kailangan pang sumayaw sa ubando, magkaanak lang. Tama? May iba namamanata pa sa Quiapo, magkaanak lang. Dahil hindi lahat kayang magkaanak. At ang pagkakaroon ng anak ay isang grasya mula sa Diyos. Sa kabila ng pagiging baog ng mga asawa ni Manoah at Zacarias, sila ay naging tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos. Tapat dahil pareha silang naniwala sa Diyos. Tingnan mo, sa sobrang paniniwala sa Diyos, kahit baog, naniwala sila'y magkakaanak. Kahit imposible, sila'y naniwala dahil sa Diyos, walang imposible. Kaya naman, pinagkalooban sila ng anak.
Samson ang pangalan ng anak ni Manoah. At Juan naman ang pinangalan ni Zacarias at Elizabeth sa kanilang anak na ang kahulugan ay God is gracious o mapagpala ang Diyos. Sa harapan natin, andyan ang imahe ni Zacarias at ng anghel. Yan ang magpapatunay, yan ang magpapaalala na ang anak ni Zacarias ay mula sa Diyos. Kaya ang kanyang anak ay isang grasya mula sa Diyos. Mula sa pagiging disgrasya, tingnan nyo, yung dalawang baog na babae, mula sa pagiging disgrasya, sila Samson at Juan ay naging mga grasya. Grasya dahil nagdulot sila ng kabutihan sa mga tao, kahit hindi karapat-dapat ang mga tao. Si Samson ay naging tagapagtanggol ng mga tao mula sa mga masasama. Kilala niyo si Samson, yung may mahabang buhok, no? Sa kanyang mahabang buhok, doon niya kinukuha ang kanyang lakas. Doon nagmumula ang kanyang lakas. Samantala si Juan, naging tagapaghanda ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Ginamit niya ang pangaral ng Diyos para turuan ang mga tao sa matuwid na buhay. Ganyan ang maging grasya, ang gamitin ang mga bigay ng Diyos para sa ikabubuti at ikaayos ng tao kahit na sila ay hindi karapat-dapat. Disgrasya, hindi aksidente. Pag narinig natin ang salitang disgrasya, ang naiisip natin, aksidente. Hindi po ba? Hindi ganun. Disgrasya, ang ipagkait ang anumang bigay ng Diyos o hindi ginagamit na bigay ng Diyos para makatulong sa tao. Ang tawag doon, disgrasya. Katulad na lang ng isang talento. Binigyan ka ng talento, pero hindi mo ginamit. Ang tawag dyan, disgrasya. Sayang na grasya. Ang pinag-aralan, kapag hindi ginamit, hindi ba nakapanghihinayang? Walang pinagkaiba to sa talino, lakas, husay, maging ganda. Kapag hindi ginamit para makatulong sa tao, nawawala ang halaga nito. Kaya magandang tingnan ang ating mga sarili bilang grasya. Ikaw ay grasya. Hindi ka disgrasya. Nalulungkot ako kapag mayroon akong nakikitang bata na minumura ng magulang. Nalulungkot ako kapag mayroon akong nakitang bata na pinapalo ng magulang. Kapag pinagsasabihan at sinasabihan, sana hindi na lang kita iniluwal. May mga ganyang magulang. Ang tingin sa bata, disgrasya. Nakakalungkot sapagkat kahit kailan ang tao hindi disgrasya, kundi grasya. At bawat isa sa atin ay grasya dahil tayo ay mula sa Diyos. Ikaw ay grasya. Maniwala ka na ikaw ay grasya dahil ikaw ay mula sa Diyos. Gamitin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos at huwag maging disgrasya. Binigyan ka ng talino, gamitin mo. Binigyan ka ng galing, lakas, talento, ganda, husay, gamitin mo. Dahil yan ay grasya sa iyo ng Diyos. Nasasayang ang bigay ng Diyos kung hindi ginagamit. Kaya ito nagiging disgrasya. Mga kapatid, bawat isa ay mula sa Diyos. Kaya tayo ay grasya.
Kaya huwag mong sasayangin ang mga ipinagkaloob sa iyo kung ayaw mong maging disgrasya. Amen? Amen. Para maging grasya, kailangan mong maniwala na ikaw ay mula sa Diyos at binigyan ng mga bagay na pwedeng gamitin para maging grasya sa iba at huwag maging disgrasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.